Kanina ka patahimik dyan, ah. Ang lalim ng iniisip mo, ah. Naiisip ko ang lahat na nangyari sa akin simula napadpad ako dito sa lungsod. Isa lang ang magandang nangyari sa akin. Yung nakilala ko si John. Minahal niya ako kahit ganito lang ako. Kahit na naging mahirap ang lahat para sa akin. Kahit na nagkaroon ako ng maraming problema. Kahit na ilang ulit na nanganib ang buhay ko. Masasabi kong tama ang desisyon kong umalis sa gubat at dito manirahan. Mahal mo ba siya? Mahal na mahal. Lalo na ngayon nakikita ko na kahit nakakulong ako, hindi niya ako pinababayaan. Pero, ang hindi ko alam kung hanggang kailan siya magtitiis. Kung hanggang kailan siya magtsatsaga para sa akin. Naiintindihan kita, Riray. Marami nga naman po pwedeng mangyari na nandito tayo nakakulong. O pwede siyang makakilala ng ibang babae at mawala ang pagmamahal niya sa'yo. Isipin ko lang yun, sumasakit ang loob ko. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Basta't magtiwala ka na kahit nandito ka, mahal ka niya. Hindi siya magsasawa at hindi ka niya sasaktan. Sana nga'y huwag niya akong saktan. Dahil sa lahat na nakilala ko dito sa lungsod, siya lang ang pinagkakatiwalaan at pinakamamahal ko. Jolan, kayo na munang bahala dito, ha? May pupuntahan lang akong importante. Saan po kayo pupunta? Nako, huwag ka nang magtanong. Basta't ikaw nang bahala mag-asikaso dito sa bahay. Halika na. Tarik? Ito, Vivian. Oh, bakit nandito ka? May kailangan ka ba sa akin? May gusto po sana makausap sa inyo. Sino? Hernan? Anong kailangan mo, Hernan? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayaw na kitang makausap? May kailangan tayong pag-usapan tungkol kay Riray, Vivian. Nasa pangangalaga po kasing dati si Riray, tita. Kaya concern ko kami sa nangyayari sa kanya. Don't tell me na pumunta kayo rito para makiusap na iurong ko ang demanda ko kay Riray. Higit pa riyan ang dahilan, kaya gusto kitang makausap. Kung ano man ang plano mo, gawin mo na agad iyon. Kung talagang makakatulong ito kay Riray. Alam kong malaki talaga ang magagawa ng iniisip ko, attorney. At alam ko rin na masasaktan ko ang loob niya. Pero wala na akong choice. I have to do this para matapos na ang paghihirap niya. Para makalabas na siya sa kulungan. Bakit dyan? Ano ba talaga ang iniisip mong gawin? Tama na yan, Riray. Tatagan mo ang loob mo. May awa ang Diyos. Makakalabas ka rin dito, makakasama mo ang mahal mo. Kaya tama na. Huwag ka nang umiyak. Hoy! Tama na nga yung iyak mo. Hindi ako makatulog sa'yo, ha? Uy, kanta ka. Oy, Bayana! May dalaw ka. Uy, Lito! Buti na pala
napadalaw ka. Sige, sir. Salamat sa paghatid nyo. Okay. Ano? Dala mo na ba? Nandito na. Yun na. Uy, sarap naman yan ah. Pahingi naman. Sige. Kainin mo. Para pagkagat mo, wayang dila ko. Pahingi naman. So, teka, maghintay ka. O anong tinitingin-tingin nyo? Wala kayong nakita, ah. Totoo, Luis? Pinabugbog mo si Riray? Oo, Onggay. Dito sa lungsod, lahat nabibili mo ng pera. Pati yung mga tao nang bugbog kay Riray. Sayang nga, nakialam agad yung mga pulis eh. Kundi, puno na ng sugat at basa ang pagmumukha ng babaeng yun. But nonetheless, she still got hurt. Nasaktan pa din siya. Sayang naman, hindi ako sumama sa'yo. Nakita ko sana kung paano nahirapan ng Riray na yun. At sana din nakita mo siyang umiyak. Sana napagtawanan mo rin siya. Ma'am Luis? Jolan, ma'am, si Mami gising na? Nasa labas po. Kausap yung daddy ni Tarik. Daddy ni Tarik? Si Hernan? Nandito siya? Opo. Kaya nga po, pinaalis ako kasi mukhang importante po yung pinag-uusapan nila tungkol kay Riray. Sige po, ma'am. Bakit natahimik ka, Luis? Anong problema? Onggay, si Hernan. Siya ang dating boyfriend ng mami ko. Si Mami at si Hernan ang tunay na magulang ni Riray.